Minsan po ba ay nararamdaman niyo na mag-isa lang kayo sa buhay o na minsan, tila walang, kasiguraduhan yung bukas po natin. Nakakalimutan po natin na kasama po tayo ng ating Panginoon 'no, 'yan ang nagiging problema. Paano po natin maaalala na ang Diyos ay, siya yung mula noon, pareho siya, ngayon hanggang sa kinabukasan at lagi po niya tayong kasama, 'yan. Ang text po natin Matthew 28:20 'no, ito po ang sabi, "At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan." 'No, napakaganda po nung text natin na binabanggit dito ay talagang promise ng ating Panginoon na siya ay lagi sa atin. Ito po ay ilan lamang sa mga huling salita ng ating Panginoon bago po siya umakyat sa langit 'no. Pagkatapos lamang po niya na magbigay ng, yung commission, naalala po siguro natin yung, the Great Commission, ang, pandaigdigan tungkulin po natin na tayo po ay, mangaral, magturo at magbinyag. Alam niyo po, hindi niyo po tayo iniwan na, mag-isa lang 'no. Yung mga alagad kasama po niya, tayo ay hindi lang tayo mag-isa. Tinatakan po tayo ng utos ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang pangako, "Ako'y sumasa inyo palagi." Kaya wag po nating kalimutan 'yan. Ang pangakong po ito ay hindi po nililimitahan ng panahon. Hindi po ito nililimitahan ng distansya o ng ating pong sitwasyon. Ang ating pong Panginoon, siya mismo ang nagsabi sa atin, "I am with you always, even unto the end of the age." Kaya wag po tayong matakot. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon palagi. Ang text po natin sa English ay, "Lo, I am with you always, no, even unto the end of the world." Matthew 28:20. Yang pangako po na yan, hindi po yan mabibigo, no? Always, parati, no? Hindi po yan ngayon lang o, twice a day, no? Lagi po nating kasama ang ating Panginoon. Which brings us to our acronym for this morning, always. ALWAYS, no? Medyo maraming points po ito. Bali 6 na points ang ating pong pagtutuunan ng pansin. Letter A, abiding presence in every situation. Lagi po tayong kasama ng ating Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating pong buhay, no? Love that never leaves, no? Pag-ibig ng ating Panginoon na hindi po tayo iniiwan kailanman, okay? W, working power through His Spirit. Iniwanan po tayo ng ating Panginoon ng banal na Espiritu, no? Kaya ito po ay, kumikilos palagi, gumagawa po para sa atin. Letter A, assurance in the midst of trials, no? May katiyakan sa gitna po ng pagsubok na tayo po ay sasamahan ng ating Panginoon. Letter Y, yearning for fellowship with His people. Alam niyo po ang ating Panginoon, siya po ay nagnanais na laging makasama tayo, no? Kaya hindi po niya tayo iiwanan. Kung sinabi niya na, "I will never leave you nor forsake you," gagawin po niya yun kasi ayaw po niya na tayo po ay iwanan. Gusto rin niya tayo ay kasama. In letter S, strength for mission, no? Binibigyan tayo ng lakas para sa mission. Yan. Kaya nga po dito sa ating pong acronym, no? Always. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. So tingnan po natin yung pinakauna, abiding presence in every situation, no? I am with you, no? Yan po ang napakaganda. Sinasabi po ni Jesus na ako'y sumasa inyo, no? Ako ay kasama mo. Ang kanyang presensya po ay hindi po hinaharap. Ito po ay, kasalukuyan, ito po ay patuloy, no, yung presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katiyakan na ito kung tayo ay mananampalataya sa Kanya sa lahat ng panahon, ay hindi po tayo matatakot, hindi po tayo mabibigo dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sa Hebrews 13:5, ito po ang sabi, "I will never leave thee nor forsake thee." No? Ah, meron tayong, history, no? Nung si MacArthur ay sinabi niya na, "I will return." Talagang sinabi niya na siya po ay babalik. Anong nangyari? Bumalik, no? Bumalik si, MacArthur.
Now, kung si MacArthur ay, naging totoo siya sa kanyang sinabi na siya po ay bumalik, si MacArthur ay sundalo, tao lang po 'yun siya at, minsan nagkakamali, makasalanan 'no. Ang ating Panginoon, hindi po siya nagkamali, hindi rin siya makasalanan, hindi siya nagkasala, 'no? So, ibig sabihin yung mga pangako, hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon, 'no? Kaya yung binabanggit po dito, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ay totoo po yan. Panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoon. Sa Isaiah 41:10, "Fear thou not, for I am with thee." Napakaganda pong pangako. Binabanggit, ito po ay parang utos sa atin ng ating Panginoon. Hindi po ito option. O, pwede ka namang matakot, pwede ka namang ito pa yung utos sa atin ng ating Panginoon, huwag kang matakot, 'no, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi po tayo focus doon alam niyo sa pag kayo ay focus sa sarili ninyo, matakot na kayo dahil wala tayong kapangyarihan na sumagupa sa mga pagsubok na kinakaharap po natin, 'no. Wala tayong, kalakas, 'no, na panagumpayan yung mga temptation, 'no, sa paligid po natin. Pero ang ating Panginoon, sinabi niya, huwag kang matakot, huwag daw po tayo 'no, worry sapagkat ang ating Panginoon ay sumasa atin. Meron tayong kasama. Kapag tayo po ay nag-iisa, yan, matakot po tayo. Pero pagkasama natin ang ating Panginoon, huwag po tayong matakot. Ang sabi po sa Desire of Ages, Christ's presence in the heart is a power transforming the life and fashioning it after His own divine image. Ang presensya daw po ng ating Panginoon, no, na nasa ating puso, makapangyarihan po ito na nagbabago na ating pong buhay. At ito po ay, humuhubog 'no, sa ating buhay sa sariling banal na wangis ng ating Panginoon. Kung kasama natin ang ating Panginoong Kristo, ayos po ang lahat. Ang kanyang presensya ay higit pa kaysa sa buhay po natin mismo. Ibig sabihin, kung wala ang ating Panginoon, wala rin ang ating pong buhay. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, ang ating pong buhay ay, may kagalakan at, merong katatagan 'no, sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Maaring, mawala po sa atin ang mga kaibigan po natin, yung, tumutulong sa atin 'no. Minsan baka mawala po sa atin yung, kapanatagan, pero hindi po kailanman mawawala ang presensya ng ating Panginoon. Hindi po natin kailangan na maramdaman siyang parati 'no, na nandiyan ang ating Panginoon. Pero ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan. Kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, panghahawakan po natin yung katotohanan na ito 'no, patunay na atin pong, mararanasan ng kapayapaan. Okay. So ayan po, letter A po yun. Yung binabanggit po sa atin na ang ating Panginoon ay nasa atin. His abiding presence in all situation. Okay? Ang sunod naman po yung letter L, love that never leaves. No? No, hindi. I am with you always. Yan. Ang ating Panginoon, sumasa atin palagi. Yung salitang palagi ay nangangahulugan po yan ng salitang, araw-araw, sa lahat po ng araw, sa lahat ng lugar, sa kung tayo man may malungkot o tayo'y, matagumpay o meron tayong kabiguan, yan. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po ito po ay, panapanahon 'no, katulad ng, panahon natin na minsan magbagyo, mainit, malamig, umuulan, hindi po yan. Hindi po ganyan ang presensya po ng ating Panginoon. Ang pag-ibig po ng Diyos, siya po ay, walang humpay yung pakikisama po niya sa bawat isa sa atin. Sa Romans 8:38-39, nothing, sabi po dito, shall separate us from the love of God. No? Maaari no, na tayo ay tumalikod sa ating Panginoon, pero hindi po kailanman hihiwalay sa atin ang ating Panginoon. Kahit tayo talikuran ng ating Panginoon, siya po pa rin ay kumikilos no, sa mga paligid po natin, sa mga tao, no?
At ito pong mga tao na nananalig sa Kanya ay maaaring gumawa ng paraan para tayo mapalapit ulit sa ating Panginoon. Sa Psalm 23:6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Yan. Tunay, ang sabi po ni David, na ang kabutihan, ang awa ng ating Panginoon ay susunod sa atin, no? Sa araw-araw ng ating pong buhay. Kaya nga, wag po nating kalimutan, no? Tayo binabantayan ng ating Panginoon. Tayo ang kanyang mga anak, no? Na inaaruga magpasawalang hanggan. Ang sabi ni Dwight L. Moody, God never made a promise that was too good to be true. No? Walang pangako ang ating Panginoon na maiisip natin, masyado namang mabuti to, parang hindi ito magkakatotoo. No? Ang pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nagbabago. Maaring tayo, no? Magbabago ang pag-ibig natin. Maraming mga ganyan. No? In love na in love ngayon, bukas ay wala na, nag-aaway na. No? At ang promise pa ay hindi kita iwanan. No? Paano ako mabubuhay pag wala ka? Tapos mamaya, after a month, 2 months, ay wala na, nakakita na ng iba, hindi na nagkakasama. Ang pag-ibig natin, Panginoon, hindi po ganyan. Walang hanggan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kapag naramdaman natin o naisip nating iniwan na tayo ng lahat, tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesus, siya po ay nananatili. Hindi po siya aalis. Siya po ay mananatili sa atin. Yan po, love that never leaves. So, hindi po talaga iiwanan tayo natin, Panginoon. At ang sunod po, doon sa ating po acronym, W, working power through His Spirit. Christ's presence continues, no? O sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang presensya ng ating Panginoon ay nagpapatuloy. Matapos po ng pag-akyat ng ating Panginoon, isinugo ng ating Panginoon Hesus ang Banal na Espiritu, no? Bilang kanyang presensya na magpapatuloy sa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya natin. Sa pamamagitan po ng Espiritu, tayo po ay pinapalakas, no? Tayo po ay kinukumbinsi. So lahat ng mabubuting bagay at inaalalayan tayo at lalong-lalo na ginagabayan tayo ng ating Panginoon. So John 14:16 to 17, He shall give you another comforter. He dwelleth with you and shall be with you. Yan po ang binigay sa atin. Comforter, tagapag-aliw, no? At ito po ang Banal na Espiritu. Siya po ang iniwan ng ating Panginoon para kapalit niya na makasama po natin. Ang sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. At ating Panginoon ay kasama natin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Acts 1:8, ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Yeah? So, may kapangyarihan po. Kapag tayo ay kasama natin, Panginoon, mararanasan po natin yung kapangyarihan. Siya po ang nagpapalakas sa atin. Sa Desire of Ages, page 669, sabi po dito, the Holy Spirit is Christ's representative but divested for the personality of humanity. No? O ang Banal na Espiritu ang kinatawan, no? ng ating Panginoong Jesucristo. No? Ngunit walang anyo na pantao. Hindi po man siya nakikita, ang ating Panginoon, ang Banal na Espiritu ay kasama po natin. Kaya nga ang buhay po na puspos ng Banal na Espiritu, hindi po ito espesyal na version lang isang Kristiyano. Ito po ay karaniwan lang, no? Na ito dapat ang pamantayan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po option nung wala ang Banal na Espiritu. Because we are Christians, nakasunod tayo na ating Panginoon, kailangan rin naman ay kasama natin ang Banal na Espiritu. Lagi po nating inaanyayahan. No? Ang Banal na Espiritu, if we are Christians, hindi po yan na, ay sige, parang sige, tatanggapin ko na yung Banal na Espiritu. O pwede ko namang hindi siya tanggapin. Kailangan po. Dahil ang Panginoong Diyos, kung mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi natin, ibinigay natin yung buhay natin sa Kanya, sino po ba yung Banal na Espiritu? Siya rin po ang Diyos. And they are one. The Father, the Son, and the Holy Spirit are one. No?
if we have accepted Christ as our personal Savior, we will accept also the Holy Spirit. Magkasama po kasi sila eh. No? Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Ang presensya po ng Diyos, no? Hindi po ito lang nasa paligid po natin, kundi siya rin ang nasa kalooban po natin. Kung lumalakad tayo sa banal na spirito, no, kailangan ay lumakad din po tayo nakasama ang kapangyarihan. No? Hindi po tayo mag-iisa. Okay? Ang sunod po na ating pong sa acronym ay assurance. No? Assurance in the midst of trial. No? Ang binabanggit po dito ay yung even unto the end of the world, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alam niyo po yung presensya ng ating Panginoon, nananatili po ito. No? Bumagsak man yung mundo, maggunaw man ang mundo, nandyan ang ating Panginoon. Hindi po ito pangako na aalisin ng ating Panginoon. Ito po ay patuloy, hindi po ito pansamantala. No? Kaya nga sinabi ni David sa Psalm 46:1, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. No? Ang Diyos po ang ating pong kanlungan, ang lakas po natin, sa klolo po natin, sa kapighatian. Ang sabi pa sa Daniel 3:25, Lo, I see four men loose, and the form of the fourth is like the Son of God. No? Kasama po natin ang ating Panginoon. No? Kahit tayo ay nasa hirap, kahit tayo po ay napaparusahan, kasama po natin ang ating Panginoon. Kagaya ng naranasan ni Shadrach, Meshach at Abednego nung sila po ay itinapon sa apoy. No? Nandun din kasama nila ang ating Panginoon. Ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, Christ never leads His children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning. No? Talaga pong sinasamahan tayo ng ating Panginoon na gaya ng kung alam po natin lang talaga yung hinaharap po natin, ay ganun din natin ating haharapin yung kinabukasan po natin. Kapag kasama po natin ang ating Panginoon sa unos, ang mga alon ay maaaring aangat, pero ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay patuloy na gagabay sa atin. Kapag dumaraan po tayo sa apoy, sa baha, tandaan po natin, no? Ay hindi malayo ang ating Panginoon, kasama po natin siyang naglalakad. At ang second to the last po, yearning for fellowship with His people. Ang binabanggit po sa atin, ninanais ng ating Panginoon na kung saan tayo nandun, gusto rin niya, no? Nakasama rin po tayo. Ang layunin po ng ating Panginoon ay hindi po lamang tayo makasama ngayon, kundi makasama magpakailanman. Ang ganap na katuparan ng pangako po na ito ay yung sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, kung saan mananahan po tayo nakasama ng ating Panginoon magpakailanman. Sa Revelation 21:3, the tabernacle of God is with men. No? Ang ating Panginoon, dito pa lang kasama na natin ang ating Panginoon. Pero nasa atin po ito kung gusto pa natin na magkaroon ng part 2. No? Ito po ay part 1 lang. Nabuhay tayo dito, kasama natin ang ating Panginoon. Actually, meron tayong kapayapaan. Kapag ating kasama ang ating Panginoon, meron tayong pananampalataya, mararanasan nating kapayapaan. Bagaman dumarating yung pagsubok, kapag kasama ang ating Panginoon, we have peace. No? At then sa part 2, kung tayo man ay mamatay dito at meron tayong pananalig at meron tayong pananampalataya ng ating Panginoon, babalik po siya, di ba? Yan ang promise na. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya nga, ating pong panghawakan yung pangako na yan. Sabi sa 1 Thessalonians 4:17, so shall we ever be with the Lord. Ganda po, no? Ang pangako na ito ay hindi po mabibigo dahil Panginoon mismo ang nagsabi. Yung langit ay hindi po ito katang isip. Ito po ay totoo, no? Mawawala ang lahat, pero ang pangako na ating Panginoon na siya ibabalik, hindi po ito mawawala. Ang pinakadakila po kasi, no, ay yung kagalakan natin mararanasan doon sa langit na bayan. At ang kagalakan na ito, hindi dahil sa nandun tayo
at maraming mga lugar doon, may punong iba't iba ang bunga, no? Magiging masaya po tayo, meron tayong kagalakan dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya habang nandito pa sa lupa, lumakad na tayo nakasama na ating Panginoon upang masanay na tayo na siya ang laging kausap, laging kasama. And pinakahuli po yung letter S, strength for the mission. Alam niyo po, hindi lang po tayo binigyan ng binuhusan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi lang tayo sinasamahan ng ating Panginoon for the sake na kasama po tayo. Ninanais ng ating Panginoon rin na tayo ay gumawa, no? Kumilos, para ang ibang mga tao rin naman, sila rin naman ay madala sa paanan ng ating Panginoon. Pinapalakas tayo ng ating Panginoon para tayo po ay humayo, no? Magturo, magbinyag. At dahil dito, ating pong lumaganap ang salita ng ating Panginoon. Sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Ang pagkakataon na tayo po ay maglingkod ay nandyan. Minsan lang ay natatakot tayo, minsan lang ay nagdadalawang isip tayo, pero tandaan po natin yung pangako po na kasama natin ang ating Panginoon. At lagi po nating banggitin kung kayo man ay nanghihina, natatakot, banggitin po natin itong Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sabi pa sa Mark 16:20, and they went forth and preached, and the Lord working with them. No, hindi po pala tayo mahayo mag-isa, no? Kung saan man tayo magpunta, dala-dala natin ang salita ng ating Panginoon. At kapag ito ay ating ginagawa, hindi po tayo nag-iisa, kasama po natin ang ating Panginoon na gumagawa. Ang sabi po sa Ministry of Healing, all who consecrate soul, body, and spirit to God will be constantly receiving a new endowment of physical, mental, and spiritual power. No? Ang lahat daw po na naglalaan ng kanila pong kaluluwa, katawan, espiritu, no? Sa ating Panginoong Diyos ay tatanggap ng bagong lakas sa physical, sa mental, at sa spiritual. Wag po tayong mag-alala. Gagawin po ng Diyos na tayo po ay maging matatag, malakas kapag tayo po ay gumagawa sa Kanya dahil hindi po niya iiwan tayong nag-iisa. Ang dakilang komisyon po na ito ay nagiging dakila, no? At nagiging tiyak kapag tayo ay humahawak doon sa pangako ng ating Panginoon. Ito po ay utos sa atin upang maranasan po rin naman ang kaligayahan na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa Ebanghelyo po, doon sa Mateo, hindi po ito lamang utos, kundi ito rin ay pangako ng ating Panginoon. No? Hindi po kailanman tayo mag-iisa, hindi po tayo makakaranas ng pagdadalamhati, no? Dahil siya ang kasama po natin. Ang presensya, ang kapayapaan, kapangyarihan ay ating pong mararanasan. Kaya tandaan pong palagi, yung ating pong acronym, always. Jesus will be with you always, even unto the end of the age. No? Ngayon ay kasama natin ang banal na Espiritu. Letter A, abiding presence in every situation. No? Kasama natin ang banal na Espiritu. Letter L, love that never leaves. Sa kanyang pag-ibig, hindi po tayo iiwanan. The W, working power through His Spirit. No? Meron pong kalakasan sa magitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Letter A, assurance in the midst of trials. No? Na kahit tayo'y sinusubok, nandiyan ang pangako ng ating Panginoon. Letter Y, yearning for fellowship. Gusto tayong makasamang palagi ng ating Panginoon. At letter S, strength for the mission. Meron tayong lakas na tayo po ay gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Minsan nakakaramdam po tayo ng pag-iisa o takot o pagkalito. Pakinggan po natin yung bulong ng ating Panginoon. Narito ako'y sumasa inyo palagi. Maaaring hindi po natin siya makita, pero nandyan siyang palagi kasama po natin. Kumapit po tayo sa pangako ng ating Panginoon. At
patuloy na paluguin ang ating pong pananampalataya dahil yung mga katotohanan na ating pong nababasa sa banal na kasulatan, ang mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo, ito po ang mag-aakay sa atin na lalo pang magtalaga ng ating pong mga sarili sa ating Panginoon. Sapagkat siya rin ang nangako na hindi po tayo iiwanan bagkus tayo ay patuloy na kasama ng ating Panginoon magpasawalang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, muli po kami nagpapasalamat sa biyaya na inyong binibigay sa amin. Lalong-lalo na ang pangako ninyo na hindi nyo kami iiwanan bagkus kami ay patuloy niyong sasamahan. Panginoon, wag nawa po kaming tumingin sa mga hirap sa paligid. Wag nawa po kaming tumingin sa mga pagsubok doon sa mga nakaka-discourage na mga sitwasyon bagkus kami ay patuloy na humawak sa inyong kamay, tumingin sa inyong muka at patuloy na magtiwala sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa sa umaga po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.